Mahigit 20 milyong katao ang dumalo sa 1904 World's Fair. Pumunta sila sa St. Louis para makita ang kuryente sa unang pagkakataon. Maririnig ang unang telepono at makita ang higit sa 3,000 na savages mula sa Africa, Asia at Amerika na naninirahan sa display na katulad ng kanilang native villages. Noong late 19th at early 20th centuries, ang Western world ay desperadong makita ang mga savage at primitive na mga taong inilarawan ng mga explorers at adventurers na naghahanap ng mga bagong lupain para sa colonial exploitation. Para lalong i-high ang frenzy, libu-libong indigenous na individual mula sa Africa, Asia at mga lupain ng Amerika ay idinala sa Estados Unidos at Europa, kadalasan sa ilalim ng malubhang kalagayan para i-display sa isang quasi-captive na buhay sa isang human zoo. Pero bago tayo magsimula, paki-like at paki-follow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-post din po ako ng mga short videos doon. Na-like nyo na? Simulan na natin. Ang mga indigenous na kalalakihan, kababaihan at maging ang mga bata ay dinala sa isang fair para i-perform ang kanilang backwards at primitive na kultura para sa mga sabik na Amerikano na maaaring umalis na mayroong panibagong pakiramdam na racial superiority. Dahil sa poor record keeping, backroom dealing at malaking bilang ng mga colonial governments na involved rito, imposibleng malaman ang eksaktong number ng mga dumalo sa human zoos, pero hindi ito kakaunti. Ayon sa 1908 autobiography ni Carl Hagenbach, isang human rarities agent, ipinagyabang niya na nakapagdala siya ng humigit kumulang sa 900 indigenous na katao sa Estados Unidos at Europa para sa exhibition na siya lang mag-isa. Doon sa fair na yun, ang mga indigenous people na nakadisplay ay hinarap ang maraming hamon sa loob ng 8 buwan nilang pananatili rito. Ang African tribal members ay required na isuot ang kanilang traditional clothing para sa matinding init kahit sa malamig na temperatura ng Disyembre, at ang mga Filipino villagers ay pinaperform ng dog-eating ritual ng paulit-ulit para maggulat ang mga audience. Ang kakulangan ng inuming tubig at ang hindi magandang sanitary conditions ay nagresulta sa dysentery at iba pang mga sakit. 2 performers ang namatay sa fairgrounds nung season na yun. Ang mga bangkay ng Pilipino na nanatili pa rin sa Smithsonian Institution sa Washington, D.C. Ang iba, kabilang mga kindergartners galing sa tribo ng Pima Indian mula Arizona, ay sinip pabalik sa kanilang tahanan nung lumabas ang mga unang sign na sila ay may sakit. Kung ano ang nangyari sa kanila matapos silang makauwi, hindi na ito concern ng fair. Karamihan sa mga cases, walang mga bars na namamagitan para sa mga nasa loob ng human zoos para sila ay makatakas. Pero ang vast majority, lalo na ang mga dinala mula sa ibang bansa, ay wala namang mapupuntahan. Inilagay sa mga kunwaring ethnic villages. Ang mga indigenous people ay hinilingin gawin ang mga typical na daily tasks nila. Ipakita ang kanilang primitive skills tulad ng paggawa ng stone tools at pantomime rituals. Sa ilang shows, ang mga indigenous performers ay mag-i-engage sa mga peking labanan o pagsubok ng lakas. Ang mga human rarities agents, ang mga taong uma-acquire sa mga human specimens na ito para sa mga circuses, expositions at iba pang mga events sa West, ay essential na mga tao para lalong pasikatin ang ganitong klase ng entertainment. Ang ibang mga agents ay religious na sinimulan ang kanilang trabaho bilang missionaries o dating anthropologists na naninirahan at nag-aral sa malalayong komunidad. Ang iba naman ay mga entrepreneur na gustong kumita sa kagustuhan ng publikong tingalain. At ang lahat ng ito, sa isang degree, ano pa man ang kanilang ginagawa, mapamisyonaries o mga anthropologists, lahat sila ay mga human traffickers. Ang mga human zoos ay pinakakaraniwan noon sa pagitan ng 1870s at World War I. Pero ang gawaing ito ay nagsimula matapos ang imbensyon ng modernong circus sa London taong 1770s. Nang pagsapit ng 1830s hanggang 40s, ayon kay Fred Dallinger, sa kanyang timeline ay sinabi niya na dumarami raw ang abala sa isang taong inilagay sa delikadong posisyon.
Siya ay isang curator ng circus history sa John and Mabel Ringling Museum of Art. Tulad ng pagsasama-sama ng mga rare na hayop mula sa ibang bansa, ang human zoos at iba pang pag-display sa mga indigenous people ay nagbigay ng isang hierarchical narrative of race kung saan mas mataas ang West kesa sa mga uncivilized na kultura. Ang mga lion tamers ay na-overpower ang mga big cats na ito. Si Hagenbeck, pati na rin ang Barnum and Bailey circus recruiter na si Robert A. Cunningham, ang anthropologist na Frederick Starr, at ang pinakakilala sa South Carolina minister na si Samuel Phillips Verner ay naging trafficker rin. Sila ay gumawa ng mga lucrative careers sa trafficking ng mga savages na ito para sa kanilang human zoos. Kahit ang mga gawain ito ay questionable, hindi lahat ng mga taong nag-perform sa human zoos at sa mga traveling shows ay pinilit naman. Ang iba ay nag-participate ng kusang loob at masigasig sa mga theatrical at cultural performances. Halimbawa na rito ay ang Buffalo Bill's Wild West Show na nagbigay sa mga aktivista ng Lakota Sioux tulad ng Chief Sitting Bull at Luther Standing Bear na may opportuniting direkta silang makaapil sa American at European audience tungkol sa opresyon ng kanilang komunidad. Ang introduction sa world leaders at international acclaim na mga na-achieve ng Standing Bear at Buffalo Bill sa kanilang mga paglalakbay ay nagresulta sa pag-participate niya sa passage ng Indian Reorganization Act of 1934, kung saan naman in-emphasize nito ang self-determination ng mga native Indians sa pag-plunder at assimilation sa mga lupain ng mga ito at mga komunidad na in-advocate noon sa 1887 Dewey's Act. Ayon kay Susan Bronwell, isang propesor sa anthropology sa University of Missouri at St. Louis University, sinabi niya sa kanyang timeline na karamihan ng indigenous people na dinala sa West sa katunayan ay may ilang ahensyang kasama sa kanilang desisyon. Sa pagsapit ng late 19th century, ang slavery ay illegal na at karamihan sa colonial governments ay naging maingat sa anumang bagay tungkol sa slavery. Ayon pa sa kanya, sa surface ay mukhang legal ang lahat kahit na malabo itong maintindihan ng mga future performers kung ano ang ini-expect sa kanila. Ayon naman kay Nancy Parezo, isang professor sa American Indian Studies sa University of Arizona, ilan daw sa mga agents ay natatakot gumawa ng mali at ang ilan sa kanila ay salbahe naman at ang mga ito ay nangiiwan ng mga tao. Ang mga agents na ito ay mangangako ng pera at oportunidad para makita ang mundo, pero maraming performers ang hindi nakamit ito. At walang duda na ang mga agents kung minsan ay nagsisinungaling o dinudukot ang kanilang mga targets. Taong 2010, ang pamahalaan ng Chilean ay humingi ng kapatawaran sa pagiging kasabwat nito noong 1881 sa isang kidnapping sa grupo ng Kawasker Indians ng Hagenbeck para idala sa Europe at mag-perform nga sa mga human zoos. Tanging 5 lamang ang nakauwi ng buhay. Ang mga buto ng 5 pa nitong mga kasama ay natagpuan sa Zurich matapos ang humigit kumulang na 100 taon nilang pagkakadukot. Ang pang-11 nilang kasama naman ay namatay sa trip pabalik sa Chile. Isa naman sa siyam na Australian Aboriginals mula sa Wulguruk clan na dinukot o nilinlang ng Barnum and Bailey's Cunningham para mag-perform sa isang touring show noong 1883 kung saan ito ay namatay dahil sa sakit wala pang 1 taon matapos ang kanyang pagdaing dito. Imbes na ibalik siya sa kanyang komunidad, ang kanyang bangkay ay i-display ng permanente sa Drew's Dime Museum sa Cleveland. Ang taong yon ay kinilala bilang si Tambo na nakitang bumibisita rito hanggang 1920. Nang magsara ang museum, ang kanyang bangkay ay ipinasa naman sa mga funeral parlors hanggang noong 1993, isang Cleveland undertaker ang nagsabi sa office ng Australian Ambassador tungkol sa kanya at sa wakas, naibalik na si Tambo sa kanyang tirahan. Siguro ang pinaka nakakagulat na halimbawa ng human trafficking sa panahon na yun ay nagawa ni Samuel Phillips Verner, isang Presbyterian minister mula sa South Carolina. Ang mga unang tao na dinala ni Verner sa United States ay hindi talaga para sa pagdidisplay. Nakilala niya si Kasongo at Kondola, 2 batang lalaki mula sa isang rehiyon malapit sa Upper Congo River habang naninirahan siya doon bilang isang preacher. Nang matapos sa kanyang trabaho, umuwi siya sa kanyang tahanan
Nakasama sa kanyang sinasakyang barko ang mga halaman, parrots, unggoy, pati na rin ang 2 batang lalaki na pinangakuan niya ng edukasyon at magandang buhay sa Estados Unidos. Subalit, nang makarating sila sa Estados Unidos, ang primary goal pala ni Werner ay pagkakitaan ang mga ito. Matapos subukang sila ay iparenta sa Smithsonian Institution kasama pa ang ibang pieces ng kanyang koleksyon, di nagtagal ay diniposit sila Kasongo at Condola noong 1901 sa Stillman Institute sa Tuscaloosa sa Alabama, na noong panahon na yon ay nag-ooperate ng middle school at high school. Matapos ang 1 taon, si Kasongo ay napatay sa isang stampede matapos ang isang gulo sa kasagsagan ng speech ni Booker T. Washington sa Birmingham sa Alabama. Ang aksyon ni Werner ay kumalat at noong 1903 siya ay hinire para mag-acquire pa o kumuha ng 12 pygmies. Kabilang dito ang isang matandang babae, 2 bata, isang patriarch at isang pari o healer, 4 na Red Africans, kasama rito ang isang fine type at 2 pang klase ng natives na distinct ethnic type para i-display noon sa 1904 World's Fair sa St. Louis. Si Ota Benga, ang isa sa mga pygmies na nakuha ni Werner, ay naging isa sa pinakasikat na karakter sa event. Nang matapos na ang fair, nagpatuloy na pagkakitaan ito ni Werner. Idinidisplay niya ito sa mga touring show na nagtagal hanggang 1906. Sa taong iyon, nang matapos na ang kanilang tour, inilipat ni Werner ang responsibilidad para alagaan ito kay William Hornaday, ang direktor ng Bronx Zoo, kung saan siya ay kinulong sa isang monkey house. Mayroong sign na nakalagay dito sa exhibit na nagsasabing The African Pygmy, Ota Benga, age 23 years, height 4 feet 11 inches, weight 103 pounds, brought from Kasai River, Congo Free State, South Central Africa by Dr. Samuel P. Werner, exhibited each afternoon during September. Kumbaga itong si Ota Benga ay dinidisplay na para bang isang laruan o isang hayop sa isang zoo nga, kasi nga diba zoo nga yun. So parang dinidisplay talaga siya para pagkakitaan. Kahit hindi lamang siya ang indigenous na individual na nanatili sa isang aktwal na zoo na para sa mga hayop, nagdala si Hagenbeck ng isang grupo ng reindeer herders mula sa Sami para makasama nito sa pamumuhay sa Hamburg Zoo noong 1875. Ang pagka-display ni Benga sa Bronx ay gumawa ng mga kontrobersiya. Matapos lamang ang 10 araw na pananatili sa monkey house, inalis siya sa zoo at dinala sa isang orphanage. Hindi na muling nakabalik si Benga sa Congo. Noong 1916, matapos ang isang dekada sa Estados Unidos, sa edad na 32, binaril niya ang kanyang sarili. Sa huli, hindi ang galit ng mga tao sa subjugation of humans ang nagpatigil sa mga human zoo na ito. Sa mga taong humantong sa World War II at higit pa, ang oras ng publiko at atensyon nito ay napunta sa geopolitical conflict at economic collapse. Sa pagsapit ng middle 20th century, ang mga telebisyon na ang pumalit sa circus at traveling human zoos bilang isang mode ng entertainment. At ang pagdidisplay ng mga indigenous people ay nawala na sa hilig ng mga tao. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!